Si Jordan Goodwin ngayon nabigyan na ng standard contract ng Lakers at yan din mismo yung mabigat na desisyon na ginawa nila. At itong si Cam Reddish kasi ang sinapalaran nila na mismong naging former lottery pick at 10th overall pick. Yan lang kasi yung pinaka-qualification ng Lakers para magamit itong si Goodwin sa pagpasok ng postseason games. Dahil nga malaki naman talaga yung nagiging contribution nitong si Goodwin para sa depensa ng Lakers and eventually napapakinabangan yan at nagpo-produce ng magandang points pagdating sa field goal at threes. At mas pinili nga ng mga to na i-wave itong si Cam Reddish na forward at lottery pick nila. At ang katanungan dyan ay kung magiging successful ang Lakers sa desisyon na to para i-wave si Cam Reddish at si Jordan Goodwin ang bigyan ng standard contract. Una pa lang kasi talaga matunog na yung pangalan nitong si Goodwin na two-way contract player na pinagkatiwalaan na at naging role player pa ngayon nitong Lakers at ginagamit niya na sa starting five na bihirang mangyari para sa mga two-way contract. Mas nagamit pa nga raw kasi talaga ngayong season itong si Goodwin kumpara dito kay Cam Reddish. Ngayon itong si Goodwin nag-average pa ng 6.4 points, 3.9 rebounds, 1.4 assists at 1.2 steals every game in 19 games. 47% naman mula sa field goal, 41% mula sa 3-point range at 81% mula sa free throw line. Yan yung nagiging numbers ngayon ng two-way contract na to ng Lakers. Samantalang itong si Cam Reddish sa Lakers ay nag-a-average lang ng 3.2 points, 2.0 rebounds and 1 steals in 30 games ngayong season at 17 minutes lang yung playing time yan at hindi nga talaga yan gaano nagagamit ng Lakers mula sa dalawang season niya. Di na rin talaga nakakapagtaka mga pare ko na i-wave na talaga ng Lakers itong si Reddish ngayon dahil una na rin nasama yan sa trade package ng Lakers para sa Hornets mula kay Mark Williams pero hindi lang yan natuloy. At ngayon nga ginamit na ng Lakers yan para i-convert itong contract deal ni Goodwin para maging standard contract na at mas pinili nilang i-wave itong si Reddish. Yan din kasi talaga ang kailangan ngayon ng Lakers para makalaro itong si Goodwin sa postseason. Dahil nasa rules yan ng NBA na two-way contract player hindi magagamit ng mga team sa pagpasok ng postseason. Kaya malaking desisyon ang ginawa ng Lakers na to na para sa akin good decision naman. Dahil nakikita nilang mas magiging malaki yung impact nitong si Goodwin pagdating sa depensa at rotationing at mas mapapakinabangan nila yan sa postseason games na parating. At kahit kasi itong si JJ Redick naniniwala sa kakayahan nitong si Goodwin at nagagamit pa yan ni JJ Redick ngayon sa pagiging role player. Kaya nakikita rin talaga nitong si JJ Redick na magiging importante yung defensive skill nitong si Goodwin lalo na sa pagpasok ng playoff. Kaya mas pinili ng mga to talaga na makuhaan ng standard contract agad itong si Goodwin at isapalaran itong 10th overall pick nilang si Cam Reddish dahil mas nakikita nila na mas magiging maganda ang run ng Lakers pagdating sa depensa pag nagkasama-sama yung tatlong to mula kay Dorian Finney-Smith, Vanderbilt at itong ang si Jordan Goodwin na nagiging isa sa mga key player ngayon ng Lakers pagdating sa defensive rates. 19 games lang rin kasi mga pare ko yung maximum games para sa mga two-way contract na nasa rules yan ng NBA kaya napilitan na rin talaga ngayon ng Lakers na bigyan ng standard contract itong si Goodwin ngayon na nagpapakita na mas kailangan talaga ng Lakers si Goodwin sa pagpasok ng postseason games dahil nga isa to sa mga nagiging defensive anchor ngayon ng LA Lakers.